Isa na namang eleganteng money pulling cake ang gagawin natin for today. So ito yung mga gagamitin nating mga color palette para dito sa cake na to. Actually yung mga color na to hindi ko talaga alam yung mga tamang tawag sa kanya or yung mga tamang pangalan niya. Ang ginagawa ko na lang, itinatapat ko yung cellphone ko dun sa mismong frosting or icing na ina-achieve kong color. At kahit papano na-achieve naman natin yung kulay na sinesend sa atin ni client. And kung nakita nyo, ube chiffon yung flavor ng ating cake. And then kapag money cake, ganyan nakarolyo lang siya, naglalagay lang tayo ng barbecue stick. Para kapag hinila na yung pera ay hindi siya mahihila ng buo. Para naman sa ating pang cover, naghalo lang ako dyan ng konting mocha flavorade tapos ilagyan ko rin ng konting yellow food color. Para maging nude lang siya. Actually, dapat nga gagamitin ko dito ay whipped buttercream. Kalang nung time na to, late ko nang nakita na nude color pala yung pinaka-cover ng cake. Kung maaga-aga ko lang sana siyang nakita, sana pala buttercream na lang yung ginamit ko. Dahil yung buttercream, tamang-tama na yung color niya sa ganitong mga nude color. Ang size ng cake natin ay 7x5. Kapag ka mga customized cake, talagang 5 inches to 6 inches yung minimum height ng cake natin. And dahil nga hindi tayo gumamit dito ng buttercream whip it, ang gamit natin dito ay whip it classic, which is yung nasa likod nung ating cake. Sa mga nagtatanong anong ginagamit natin everyday pang frosting sa mga cakes natin, syempre walang iba kundi whip it, kasi ang whip it kahit anong panahon, kahit anong weather, kayang-kaya niya. Lalo na ngayong tag-init. Grabe, umaabot ang init natin ng 50 degrees Celsius pero kayang-kaya ng whip it. Dun nga sa isang post natin na ibiyahe yung cake from Navotas, biniyahe siya to Tandansora, Quezon City. And then from Tandansora, Quezon City, lumipas pa yung 24 hours na stuck sa kanila yon. And then biniyahe pa siya papunta Nueva Ecija. Isipin nyo yun mga Lodi Cake. Pero actually, bago pa naman yon, noon na-try ko na rin talaga sa whip it, yung stability niya. Meron kaming isang cake na para kay baby cakes at nag-celebrate kami ng 11 months milestone niya at sinelebrate namin yon sa Baguio City. So imagine that, from Navotas to Baguio, it's about 300 kilometers yata. If I'm not mistaken, naks na papa-English sa sobrang init. And then that time, wala pa akong kotse. Nag-bus lang kami papuntang Baguio. And imagine kung ganong katagal ng biyahe. Sobrang haba dahil ang daming stopover kapag nakakommute lang papuntang Baguio. Diba alam nyo naman yan? And yung cake ay hindi ko kinandong. Nilagay ko lang siya sa ilalim ng upuan. Sabi ko bahala na kung anong mangyayari dito sa cake na to. Pero ayun nga, buong buo pa rin siya. And eto nga yung cake na yun, yan pinakita ko sa inyo para maniwala kayo na buong buo siya hanggang Baguio. And then yung second cake naman na ipapakita ko sa inyo is yung nag-swimming kami nung reunion namin nung Dison. Actually, this month lang yon, nung April 16. Alam naman natin nitong April, pagpasok ng April, sobrang init. Talaga namang tirik na tirik ang araw. So ang nangyari nun, dahil nga ang dami namin, mapupuno talaga yung kotse, kaya sabi ko no choice ako kundi balikan ko na lang yung cake. Pero sabi nga ni Daddy, naka-whip it ka naman, walang problema yan, ilagay mo na lang sa compartment ng kotse. Alam naman natin kapag ang mga sedan, ang compartment niyan ay hindi abot ng aircon. So walang aircon sa compartment, mainit dun. And then isa pa, 2-tier yun, walang humawak. And from dito to Dampalit, Malabon, medyo malayo-layo din yun kahit papano. And ako yung nag-drive, sabi ko, hindi ko na masyadong aalalahanin yung cake kasi gusto kong i-test yung tibay niya. So walang hawak, talaga nasa compartment lang yung cake natin. At ipapakita ko sa inyo yung picture niya before gawin siya, I mean yung gawa na siya, and then yung kinabukasan na nasa venue na tayo dun sa resort. Makikita nyo na buong buo talaga siya. And eto na nga siya nung ginawa natin. 2-tier siya tapos meron siyang gum paste details. Tapos ito naman yung kinabukasan. Nakita nyo naman buong buo siya. Walang pinagbago. Sobrang intact talaga kapag whip it kahit ganong kainit yan. Kaya sobrang tiwala talaga ako kay whip it mula noon hanggang ngayon. Syempre, samahan nyo pa ng whip it fondant, diba?
And dito sa part na to, ilalagay na natin yung mga details na kailangan. Hindi ko na nga pala napaliwanag itong mga Lodi Cakes. Bali, ang pinaggayahan talaga nito ay sheet cake. Alam nyo naman sheet cake, yung rectangular cake. Pero dahil nga gagawin daw siyang money pulling cake, kaya sinuggest natin kay client na round siya para mas akma siya sa pagiging money pulling cake. So here's our finished product mga Lodi Cakes. Happy 74th birthday kay Lola. Napaka-simple but sobrang elegant. And ito naman yung Kuromi cake natin gawa ni Kat to. Diba ang ganda rin? Yun lang mga Lodi Cakes. See you soon. Yeah, bye!